Ay, Tate Rick, alam mo naman tayo, lingguhan tayo magkita. Ang dating gawin, yung pang-forma, alam mo na. Yan ang puhunan natin, guwapo. Dati bang gupit? Dating gawin. Ay. Kamusta ka na, Tate Rick? Ito, okay lang. Mukhang madalang ka magpagupit ngayon. Oo, gawa na nga, napakarami kong ginagawang pelikula eh. Katulad yan, ginagawa ko yung Facebook 4. Kami ni Nicolas Cage. Sakto, ngayon. Ngayon kasi panahon na ng politika. Ayan na, nabanggit mo, panahon na naman ng politika. Apala na naman ng mga politiko. Ikutan. Di ba? Maraming kumikita ngayon. Mga gumagawa ng tarpaulin, gumagawa ng t-shirt. Oo. Kumikita sila. Kaya maganda yung laging may halalan. Siyempre, at saka dapat, hindi porket yan. Dapat ang iyahalal mo ngayon, pag-iisipan mo kung sino dapat mo ilagay. At sino ang mamumuno ng ating bansa. Abay, natural. Oo. Ikaw pa sa 12 nung panahon mo. Ilang taon na ngayon? Ha? Ilang taon ka? Ang dami mong itatanong. Hindi yung naisipan mo. Hindi, gusto ko lang malaman. Ilang taon ka na ba? Sultan tayo na ito. Si 39. Nung panahon mo, Nangugupit pa ako. oo, nung panahon mo, bumoto ka na rin ng mga senador. Oo naman. Sino paborito mo senador ng panahon mo na Noong yan? mga panahon na yun, parang may mga salongga yata. Ay, sila. Ay, hindi sa mga idea. Oo, si Hobito Salongga. Katulad na yun, ang iboboto ngayon, 12 pa rin. Nung bang araw, 12 rin ang binoboto. Parang ganun. Oo, ikaw pa sa 12 ito, atin-atin lang to. Oo. Wala naman nakakadinig. Sa 12 pa ngayon, sino pa yung unang-unang mo ilalagay? Sino? Doon mo lang sa akin. Sa ngayon, Sa ngayon, ha? Sino? Atin lang yan. Walang makakaalam. walang makakaalam. Sarado bibig ko. Kahit sabihin kong si Senator Bato. Ha? Itaga mo sa Bato. Siguro. Iyan ang ibuboto ko. Teka muna, atin lang dalawa to. Parang O, nabasa. sige. Itaga. Itaga mo sa Bato. Yung senator ba to? Roland Bato de la Rosa. Oo, De La Rosa. Atin lang to. Oo. Talaga magkakasundo tayo. Yan din ang Iyan din ang ibuboto. Hindi na bumoto ko eh. Pero kung kinakabahan ako, hindi ko pala, gusto ko makaharap eh. Gusto ko makaharap at magkaroon kami ng balik-taktakan. Siguro darating ang panahon na. Basta matigas! Gusto kong katapat! Okay. Super. Parang Teka pala, huwag mo sasama yung kuntil ko, pag-ibat ko yan, buhok lang tayo. saan ba? Yung parang papunta ka sa Bulacan? Hindi, hindi ko bawas na. Sa Bulacan na. Sige na. Ay, kasi Okay, go. Sino ulit ang bumoto mo? Bato. De La Rosa. Itaga mo sa Bato. Wow, ang ganda taga. Itaga mo sa bato. Sige, dito ka. Ayan. Okay. Yung muling go! Hoy! Si Senador! Teka muna. Senador. Magbuho mo na. Teka muna, may tatanong ako. Baka naman, Senador, baka namamali kayo. Bakit? Barbershop ito. Oh, Huwag mo sabihin, magpapagupit kayo. hindi lang naman pagpagupit ang gagawin dito. Manicure ako. Manicure. Manicure. Oo nga pala. Akala ko comedy. Akala ko nagko-comedy na kayo na. Morning. Talagang gugupitan ka. Okay Ay, Senador, kumusta na? Okay lang lang. Ikaw kung ka? Ay, ito, always gwapo. Alam mo naman kami ni Tatay Rick, pag-gwapo ng gwapo po. Pareho tayo. Paano tayo gwapo? Sinabi mo kanina. Paano ako? Gwapo ka na rin. Pero di ba, sinabi mo kanina, nagtatanong kasi na doon. Buti na lang, dito pala nagpupunta ito, nagpapagupit. Nagpapamanicure. Kasi ako, may mental telepathy ako. Pagka nabanggit ang pangalan ng tao, dumarating. Oh, malakas ang mental telepathy. Ako, baka mapagupit yung lolo ko, dumating dito yun, ha? Kaya patay na yun. Oo. Mag... Talaga na Senador. Senador, kumusta ka na? Busy ngayon, ha? Okay lang lang. Naghahanap sa kampanya. Panilikot yun na ngayon. Sa eleksyon, kung saan ka nakakarating yun? Kahit saan? Buong Pilipinas. Dati, ang ganda, makutis ka, ang ganda ng kutis, mamula-mula ngayon, medyo sa araw yan. Dati ito, kung magkinta po. Kinta ba yan? Ganda, Senador, ito tal naman ito yung kwentuhan, tayo na naman dito kamusta naman ang pag-ikot-ikot mo, ang mga tao nakakahalubin mo, di ba? Okay naman, no? Salamat sa Diyos at least ay pa rin pagtanggap ng mga kababayan natin kahit saan tayo pupunta. Ayun. Luzon, Visayas, Mindanao.
ramdam ko na medyo Nandun pa rin. nandun pa rin, init pa rin yung Nung mga nakaraang senador, pang ilan ka ba nun? Noong number 5 ako, nung 2019 election. Number 5. Number 5 ako. Oo. Eh sana, pwede ka pa mag-number 1? Gusto mo yun? Sabi ko, lavish. Hindi. Anything is possible. Sa bagay. Sa bagay, number 1 ka, number 12 ka, basta ang paglilingkod mo sa sambayanan, okay, pare-parehas naman yan, Yun ang tama. Oo. Walang kuha yan. Walang, it doesn't matter kung anong positioning mo, no? Mas importante manalo ka at makapagservisyo ka sa taong bayan. Eh, Senator, may tanong lang ako, yung bang nakaraang nanalo ka nun, ano bang mga batas ang ipasa mo na dyan? Marami din na ipasa, no? Ay, tatay rin makinig ka. Unang-una, ipasa natin yung Bureau of Fire Protection and Modernization Act. Oo yun. Yung pagpaganda sa mga kagamitan sa training, sweldo, organisasyon ng Bureau of Fire. Hindi malaki na itulong, ano? Oo, malaking tulong yun. Pangalawa, yung Height Equality Act, BFP, Bureau of Fire, at saka Bureau of Correction na Modernization Act. Kung saan, binaba natin yung height no qualification from 5'4" sa lalaki, ginawa natin 5'2". 5'2" sa babae, ginawa natin 5 flat. Para kung sakali, hindi na mag-ano yung hadlang. Oo, hindi lahat lang yung height. Dahil Height marami lang. tayong magagaling. Ang pagiging police naman, pagiging fire, hindi naman lahat yung physical ang gamit, no? Hindi yung meron sa utak at saka sa puso. Yun na. Yun ang importante dyan, yung puso na magservisyo. Kung ano yan, matangkad ka masyado na po sa... Wala ka namang ginagawa. Wala naman sa puso mo magservisyo. Basta tangkad lang. Oo, tangkad lang. Samantalang itong nakukulangan sa height, Oo. pero Magaling mas mag- puso at magaling magservisyo. So, dapat equal chances, no? Yun ang Oportunidad. Oo. So, yun pang... Ano pa isa? meron pang yung Private Security Services Act, kung saan binigyan natin ng magandang oportunidad yung security service, no? Yung provided by the security agency, Yun. at saka yung mga security guards. Siyempre. Natutuwa ang mga security guards dito dahil nga maganda na yung kanilang pagtrato sa kanila, sa kanilang pagiging security guard. Yun. At marami pang iba lang. Marami tayong kung isa-isahin natin yan. Baka maghapon tayo nito. Ay, hindi, maghapon. Baka gabihin pa tayo. Yung gabi tayo. Ito nga, Senator, kung sakaling alam niyo naman, palagin tayo sa susunod na eleksyon na to, hindi kayong ihalal lang ang mga minamahal natin mamamayan. Meron pa tayo nakahandang at panibagong mga batas na gagawin nyo. Yes, Long. Alam mo, hindi ako magsasawang define ulit yung mga panukalang batas na alam ko na napaka-importante at kailangan talaga natin sa ating present na sitwasyon ngayon. Kahit naman kontrobersiya ito ng mga batas, nahirapan tayo ipapalusot, no? But again, I feel strongly na ito yung kailangan talaga natin sa Pilipinas magkaroon ng ganitong batas. Kagaya na lamang doon sa akin panukalang batas na nalala mo yun tayo Tatay Eric, yung walang kamatayang death penalty. Ayun. Sa high-level drug traffickers. Ano plano niyo dyan? Yeah, ibalik natin talaga yung death penalty. Kasi nga, kahit na maraming umaayaw no, sa mga kasamahan ko. Marami. Hindi naman gano'ng marami, pero 50-50. Ayaw nilang palusutin dahil yun nga, death kasi, pag death kasi, negative sa kanila yan. Opo. Pero, base sa aking eksperyensya bilang Director General ng Bucor, lahat ng mga konbiktadong Chinese drug lord na nakakulong doon sa Bilibid, kinausap ko. At alam mo sabi nila, Sir, kaya bakit hindi kami nagtatraffic ng droga sa China, Singapore, sa Indonesia, Malaysia, na mas malaki ang market doon sa droga. Mas maraming mayaman doon ang pwede bumili at maraming pera doon. Maraming gusto bumili ng droga. Kasi, bitay kami doon. Bitay. Ganun. Kasi may takot sila doon. Takot sila doon. Samantala dito sa Pilipinas, sir, wala kami problema.
kahit na nahuli kami, nakonbikto kami, nakakulong kami, tuloy pa rin yung aming Yung kanyang business, papatakbo. ng business sa labas. Oo. Ng Bilibid. Dahil Pero walang kinatatakutan eh. wala siya At kitakutan. minsan nakakalaya pa sila pagkabang nahuli. Hindi na yan. Hindi siya takot na makulong dahil nakakulong siya. Oo. Hindi siya takot na... sorry. Hindi siya tubig, bigyan mo tubig. O, pinga tubig dyan, kung tayo, senador, hindi ganun na ang nangyayari. Hindi sila takot na... Gumawa ng ano dito sa atin dahil dahil nakakulong na sila. nakakulong na sila eh. Ano ba? Ay, kulong lang naman ng hapon. O, hindi okay na. Yun ang problema. So tuloy pa rin yung kanilang Illegal na gawain. legal na gawain. Oo. Samantala kung pinagbibitay natin yan, wala na. Sino pa magpapatuloy? Wala na, tapos na sila eh. Pero senador, sana yung mahahatulan na yung talagang guilty talaga sila dapat. Kaya nga ang ating qualified yung ating pinapalamas, high-level drug trafficking lang. Oo. Hindi sa ordinaryong poser. Ah. Kasi kung sabihin mo na, Yun nga, di ba, yan ang isa sa mga nababato sa mga kakulot. Kaya nga, Yung kasi- daw, ang inaano lang daw natin, yung mga maliliit lang. ito ang titirahin natin yung big time. Yung pisong puno, yung Yung ugat. high-level drug traffickers. Oo. Ito yung malalaking, malalaking drug trafficker. Yan. Yung mga Chinese drug lord na talaga nagtatraffic. So, yan ang ating target ngayon. Isa sa mga batas yung gagawin natin. Oo. Pangalawa, yung pinaka... Senador, tubig. Oh, salamat. Thank you. Yung yung pagbabalik sa mandatory ROTC sa college students. Napaka-importante yun. Iba pa rin sa mga... Sa college. College. Oo. ROTC. Mandatory dapat lahat mag-ROTC. Dahil sa kasalukuyan nating trip na mga banta laban sa atin sa West Philippine Sea. Ayan. Kailangan talaga natin, we have to be May train talaga na. Oo. militarily prepared, no? Dapat meron tayong sizable number of reserves na pwedeng ma-mobilize anytime kung kinakailangan. Kinakailangan na. O, meron talaga dapat. Dahil hindi kakainin ng ating armed forces yan, ng ating active na armed forces, yung regular. Kailangan talaga reserve yung ating mga kabataan ready sa support. Eh, mapunta kasi, sa ngayon ba, wala sa mga college sa ROTC, tinigil ba yun? Meron pero optional. Kaya kailangan natin gawing mandatory para marami tayong magiging reserve. At hindi lang yan, no. Layunin rin sa panukalang batas na ito na lahat ng kabataan natin ay handa sa disaster. Dito sa programa na ito, they will be trained sa disaster preparedness. Kasi ang disaster naman, walang pili. Alam pilit, sa itong basahan natin, lagi binibisita na po ng kalamidad. Correct. At bata o matanda, babae, lalaki, tatamaan tayo lahat ng disaster kung hindi tayo handa. So, napakahalaga niya. At ibang rason pa dito sa ROTC program ay yung pag-develop ng self-discipline, patriotism, nationalism, civic-mindedness, and volunteerism sa ating mga bataan. Yan ang mga values na wala na ngayon, dahan-dahan na wala sa ating mga kabataan. Kailangan ibalik natin yan kung gusto natin palakasin yung ating Republika ng Pilipinas. Ayun eh, nabanggit mo. Importante yan. Napabanggit po sila doon ng mga kabataan. Ang kabataan kasi ngayon, sa dami ng ginagawa ng mga ibig sabihin, yung kabataan, hindi ko naman pinalahat. May mga kabataan ngayon medyo nakakalimot na sila sa mga yung sa sobrang motorization natin. Kasi unang-una, si Tate, nagkaroon ng karanasan to. Kwento mo sa akin yung karanasan mo, Tate. Pag-usapan natin ang tungkol sa kabataan. Oo. Marami ng kabataan ngayon ang parang wala ng respeto. Paano mo nasabi, Tate? Nagsimba ako kahapon. Oh. Nakita ko yung teenager na yun, kumuha ng sigarilyo. Oh. Nagpunta sa altar. Oh. Altar. Sa tabi ng pare, may kandila doon. Doon nagsindi ng sigarilyo. Naku, kita mo, doon nagsinti sa may Oh, yung senador yan. Sa panahon natin yan, wala, tapos ka. Hindi. Pwede yan. Hindi, sa gulat. Teka mo na, napainit po ulo na sinong gato mo. Oh. Hindi pwede Hindi, yan. ganun talaga. Inandong ka, anong ginawa mo? Sa gulat ko, nabitawan pa yung iniinom kong Red Hot. Ibig sabihin, umiinom ka na mental sa labas pa. Kapit Tate, ikaw pala magulo ka talaga eh.
Senador. Oh. Tama pala ito bigyan ng batas eh. Minsan, ito na umpisa mo. Oo, di na naman. Hinata mo tuloy yung senador eh. Nagiging seryoso tayo. Ikaw pala. Oo. Tungkol sa kandidato. Kandidato tayo. O yun. Senador, pakinggan po. At nag-flying voters ako. Oh. Sa Pampanga. Kasi nung araw, nakumbida ako kumakanta. May gitarista ako. Ito ko senador yan. Oo. Nakumbida ko na ng mayor. Sa napakaganda ng plataforma ng mayor na yun. Doon ako bumoto. Ay, sa plataforma. Oo, plataforma niya ang galing, mga kabalin, Kenny King Santa Rita. O Sa yan. Pampanga. Ano sabi? Pag ako naging mayor, pag ako ang nanalo, Oo. pagagawa ko, palalakihan ko, pahabaan ko ang inyong mga tete. Doon ako bumoto. Hindi! Sa Pampanga yun kay Tito na yun eh. Tulay! Eh, bali pala pagkakain, di ba? Ginugulo mo senador eh. Di ba bulakin nyo ka? Eh, basta nakakaroon sa senador eh. Oh, dapat... Kaya nung manalo, sabi ko mayor, nanong sasabihan mo ka na ko. Oh, pala. Oh. Sabi ko, di ba pangako nyo, pag kayo nanalo, Oo. ipagagawa nyo, palakihan nyo at pahabaan nyo ang mga titik namin. Diyos ko! Tulay pala yung tete. Oh, sige. Oh, ano? Oh, senador, kung kami nakagawa senador. Okay, Tapos na ba ako? Tapos na. Okay, kami naman medyo pagpapakupit para po. Thank you, senador, sa akin lang. Salamat lang. Thank you, thank you. Senador, Thank you. may basta ito naman, ito pa rin puso pa rin yung tagline nito, no? Matindi itong tagline nito. Sabay-sabay natin sabihin kaya yung itaga mo sa bato! Yun. Tapos, Huwag mong kalimutan. hindi ba kalimutan yun? Ako, makita mo yung pinakamaliit na kalibre ng revolver, ng pistola. Pistola. Ano pinakamaliit na kalibre? Kamalil. 22! 22 ang pinakamaliit na kalibre, di ba? Maalala mo yung baril na yan na pinakamaliit na kalibre. 22. Yan ang numero ko sa balota. Ayaw! 22! Numero sa bato. Thank you. Okay, sige, salamat. Congratulations. Ay, salamat na tayo. O, sige. Salamat. Senador, salamat. Salamat na, salamat Okay. sa inyo. Teka muna. Parang hindi nagbayad. Oh, kung sabihin ko pa magbabayad yan. Kakwentuhan mo kasi. Kakwentu ko lang. Teka, pupunta. Isigilin mo. Akala ko hindi nagbayad. Oh, May binigay raw sa'yo eh. ha? Binigay sa'yo. Nagbayad ka sa akin. Hindi na Oh, ano ba? Magkano ba binigay? 22. 22. Numero sa balota yun ni Kaya nga. Senador. Remember, 22. 22.